Sa panahon ngayon ay mahirap talagang magkaroon ng kalayaan, lalo na pagdating sa ating sarili. Yung kalayaan na maipakilala natin sa iba kung sino ba talaga tayo. May mga tao kasi na hanggang ngayon ay sarado pa rin ang isipan pagdating sa usaping third gender. At nang dahil sa kanila ay may iba na nahihirapang ipakilala ang kanilang tunay na pagkatao. Dear Papa Dudut, may limitasyon nga lang ang buhay natin, kaya dapat na pinapahalagahan natin ito at ginagawa natin ang lahat ng bagay na makapagpapasaya sa atin kahit pa hindi natutuwa ang ibang tao para sa atin. Basta alam natin na wala tayong inaagrabyado. Patuloy lamang tayo na maging masaya. Kahit pa hindi natutuwa ang ibang tao para sa atin, basta alam natin na wala tayong nasasaktan o naaapakan ay patuloy lamang tayo na maging masaya. Dear Papa Dudut, Papa Dudut, Marvin na lang ang itawag ninyo sa akin. Taga-Caloocan ako at isang help desk technician. Matagal na rin po akong tagapakinig dito sa inyong YouTube channel at gusto ko talagang napapakinggan ang mga sulat na binabasa ninyo na tungkol sa third gender. Nakaka-relate kasi ako doon, lalo na sa mga taong hirap na magladlad ng kanilang sarili. High school pa lamang nang ma-discover ko ito sa aking sarili. Hindi na ako nagkakagusto sa mga babae at mas attracted na ako sa mga kapwa ko lalaki. Naging maselan din ako sa mga gamit ko para sa sarili ko. Lalo na pagdating sa balat ko. Iniingatan ko ito at gusto ko na lahat ng ginagamit ko ay makapagpapakinis ng balat ko. Nanatili ako sa mga damit na panlalaki pero mas naging pihikan din ang taste ko pagdating dito. Doon na rin ako nagsimulang makipag-date sa mga kapwa ko lalaki. Nag-download ako ng dating app at marami akong nakilala na kagaya ko. Sa tuwing magkakaroon ako ng kasama o kausap na kagaya ko, ay mas nakikilala ko ang sarili ko, Papa Dudut. Mas nailalabas ko kung sino talaga ako. Pero hindi sa lahat ng oras ay nagagawa ko yon. Takot pa rin kasi ako na hindi tanggapin ang mga tao sa paligid ko. At takot din ako na ma-disappoint sa akin ang parents ko. Only son kasi ako kaya naman alam ko na mataas ang expectations nila sa akin. Pero syempre wala tayong anumang maililihim ng matagal sa mga magulang natin. Papa Dudut, hindi man sobrang nagbago ang pananamit ko. Alam ko na napansin na rin kaagad ng mga magulang ko ang pagbabago sa kinikilos ko. Naging soft akong kumilos at makipag-usap sa kanila. Kaya isang araw ay tinanong nila ako tungkol sa totoong sexuality ko. Seryoso ang mukha ni Papa habang may ngiti naman sa mga labi ni Mama. Tinanong nila ako ng diretsyo kung ano raw ba ang gender preference ko. Isang simpleng tanong pero may malalim na kahulugan. At doon nga sa harap ng hapagkainan namin ay naiyak akong umamin sa kanila kung ano talaga ako. Natakot ako, Papa Dudut, sobra. Natakot ako na mismong mga magulang ko ang hindi makatanggap sa pagkatao ko. Pero nawala ang lahat ng takot na yon nang sabihin nila na hindi ko kailangang umiyak. Mahal ka namin, Marvin. At kahit kailan hindi ka naming ikakahiya ng daddy mo. Naiiyak na wika ni Mami habang nakahaplos sa mga pisngi ko ang mga palad niya. Tama ang mami mo. Hindi mo na kailangang maglihim sa amin ngayon. Wala ka namang maling ginagawa. Kaya ayos lang na sabihin mo sa amin ang lahat ng tungkol sa sarili mo. Ang sabi naman ni Daddy. Hindi kasalanan ang maging isang kagaya mo basta wala kang sinasaktan na ibang tao. Ito ang tandaan mo, ha. Ano pa man ang maging sexualidad mo, palagi mong ilalagay ang Diyos dito sa puso mo. At isipin mo na huwag kang mawawala ng pananampalataya sa Kanya. Kahit ano pa man ang mangyari. Ang bilin ni Mami sa akin. Wala na yatang masasarap pa sa pakiramdam na tanggap tayo ng mga magulang natin, Papa Dudut. Tanggap nila kung ano at sino talaga tayo.
Kaya naman doon ko mas naramdaman ang kalayaan na maging tunay na ako, lalo na sa loob ng bahay namin. Papadudot, dahil tanggap na ako ng mga magulang ko ay malaya ko nang nagagawa ang lahat ng gusto ko nang may limitasyon. Minsan ay nakapagpakilala na rin ako ng boyfriend sa kanila, pero naghiwalay din kami ng boyfriend ko na yon. Sadyang mahirap palang makatagpo ng seryosong relasyon sa ganong sitwasyon. Kaya naman nag-focus na lamang muna ako sa pag-aaral ko nang mag-college na ako. Hi everyone, I'm Simon, 19 years old. Sana ay magkaroon din ako ng friends dito sa university, especially sa section natin. Pakilala ni Simon sa harapan ng klase namin. Transferi siya mula sa isang kilalang university sa Caloocan. Matangkad, moreno at gwapo. Pwedeng panapat kay Ruru Madrid o Richard Gomez. Mahina ang gaydar ko sa mga kapwa ko top, pero hindi ko alam kung paano at bakit parang naamoy ko na kadugo ko siya. Kahit parang masyado siyang matigas magsalita at kumilos. Plus factor ay sobrang suplado pa niya. Pero siguro nga attracted lang talaga ako sa kanya. Kaya nag-assume ako na parehas kami na may berdeng dugo, Papa Dudut. Uy Bex, baka matunaw na si Simon sa kakatitig mo sa kanya. Kantsaw ni Marina sa akin. Ang kaibigan kong babae pero mas bakla pa sa aking kumilos at manalita. O ika ha, syempre nagpapakilala siya sa harapan, hindi ba? Alangan namang sa labas ako ng bintana tumingin. Natatawang sagot ko sa kanya. Nang matapos magpakilala si Simon sa harap ng klase ay umupo siya sa vacant chair na nasa tabi ni Marina. Kung ano ang pinayat ko ay siya namang inilaki ng katawan niya. Mukhang alagang gym ang mga muscles niya. Kung ako ay pasimple lang siyang pinagmamasdan ay si Marina naman ay umandar ang pagiging Jollibee at kaagad na nagpakilala sa kanya nang lumabas na ang professor namin sa classroom. Umayos ako ng upo at nagkunwaring ibinaling ang mga tingin sa hawak kong notebook na hindi ko maintindihan ang sulat kahit na ako ang nagsulat noon. Hi, I'm Marina, pakilala ni Marina sa sarili niya. Ngumiti naman si Simon sa kanya at inabot ang kamay na inilahad ni Marina. Simon, wika niya. By the way, this is my friend Marvin, ang baling sa akin ni Marina. Napalunok ako nang marinig ko ang pangalan ko. Kahit kailan talaga nakakabwisit na nakakatuwa itong kaibigan ko. Madalas kasi talaga na kapag alam niyang type ko ang isang lalaki, siya ang gumagawa ng paraan para magkalapit kaming dalawa. Hi, nakangiting bati ko. Saglit lang na tumingin sa akin si Simon, as in saglit lang, Papa Dudut. Nag-expect pa ako na iaabot niya ang kamay niya para makipag-shake hands sa akin. Pero wala na. Hopya lang ako. At bago pa ako mapangiti sa kanya ay umayos na siya ng upo at iniwas na ang tingin mula sa akin. Very good Marina, ang galing mo. Medyo napahiya ako ng very light sa part na yon na kakagigil ka Bex. Bulong ko sa sarili ko kahit kay Marina ko talaga yon gustong sabihin. From that day ay never kami nag-usap ni Simon. First ay walang dahilan para magpansinan kami dahil irregular student siya kaya sa iilang subject lamang kaming magkasama, and second ay siya lang din naman talaga ang hindi namamansin. Hindi naman ako malanding bakla at mas lalong hindi ko siya gustong landiin. Siyempre may image din akong iniingatan sa university namin. At ayokong malaman ang mga magulang ko na sobrang naglaladlad na talaga ako. Kumbaga inilalagay ko lang ang kilos ko sa limitations na ibinigay nila sa akin. Alam ko rin na hindi masyadong halata sa mga kilos at pananamit ko ang totoong kulay ng dugo ko. Pero never kong tinanggi sa kahit na sino na bakla ako. Never na akong nag-deny kung ano at sino talaga ako. Konti lang din naman ang mga kaibigan ko sa university namin. Hindi naman ako introvert pero pihikan ako pagdating sa mga sinasabihan. Aminin ko na pinakaayaw kong kausap yung mga taong mababa ang IQ o mahinang pumick up ng topic. Ewan ko ba,
mabilis akong mairita sa ganon. Kaya din siguro konti lang ang friends ko kasi hindi nila gusto ang ugali ko. Wala naman akong pakialam pa basta ang gusto ko lang ay mapalibutan ako ng mga taong tanggap kung sino at ano talaga ako. Papadudot kung gaano ko kagustong makilala si Simon ay tila ganon niya naman kagustong umiwas sa akin. Kaya hindi ko alam kung siniswerte lang ba ako na parang sumasang-ayon ang tadhana sa mga gusto ko dahil nagsimulang lumiit ang mundo para sa aming dalawa. Na dahilan upang unti-unti kaming mapalapit sa isa't isa kahit na alam kong ayaw niya. Mararamdaman mo naman kasi kapag ayaw sa iyo ng isang tao, hindi ba? At yon ang palaging pinaparamdam sa akin ni Simon. Nasa pangalawang buwan na kami ng klase at sa isang subject namin ay 3 kaming magkakasama sa isang grupo na reporting nina Simon at Marina. At kagaya ng nakagawian ay umiral na naman ang pagiging pabida nitong kaibigan ko. May pangarap yata siyang maging kupido sa next life niya. Kaya lahat na lang ay inilalapit niya sa akin. Guys, okay lang ba na mauna na akong umalis? May emergency lang sa bahay. Pagpapaalam ni Marina habang nasa kalagitnaan kami ng group study para sa report namin kinabukasan. Nasa kantin din kami noon at makalat ang lamesang nakapagitan sa aming 3. Ha? Anong nangyari? Nabakasan ko ang pag-aalala sa mukha ni Simon nang tanungin niya si Marina habang nag-aayos ito ng gamit. Medyo personal pero babawi ako bukas. Before ng report natin, promise. Kailangan ko lang talagang umalis ngayon. Seryoso ang boses na sagot naman ni Marina. Maniniwala na sana ako sa acting ni Marina kung hindi lang siya pasimpleng kumindat sa akin. Kaya pinilit kong itago ang naiinis kong muka dahil sa ginawa niya. Sigurado kasi ako na mapapanisan lamang ako ng laway sa buong maghapon habang kasama ko si Simon. Wala pa naman akong klase na pwede kong idahilan sana para iwan siya na mag-isa sa kantin. Saka isa pa ay wala na si Marina at hindi pwedeng si Simon lang ang tumapos ng report namin. Yes, oo na, medyo concerned lang din talaga ako sa kanya, Papa Dudut. Kaya mabagal na lumipas ang 15 minutes sa amin ni Simon. Naging 30 minutes yon at tumakbo ng 45 minutes. Hanggang sa halos mag-1 oras na kaming walang imikan sa isa't isa habang nagsusulat sa kanya-kanya naming notebook. Gusto mo nang maiinom? Sa wakas ay pagbasag ni Simon sa katahimikan. May 5 segundo pa yata ang nakalipas bago ko siya nilingon. Hindi kasi ako sigurado kung siya ba yung nagtanong at kung ako ba ang tinatanong niya. Ha? Nasabi ko na lang. Soft drinks o kape? Tanong niya ulit. This time ay sigurado na ako na siya ang nagtatanong. Ang hindi ako sigurado, Papa Dudut, ay kung bakit may ngiti sa ngayon sa mga labi niya. Hindi kasi ako sanay dahil sa ilang beses na magkasama kami sa classroom ay palagi niya akong sinusupladuhan. Kape na lang, black coffee, yung matapang na kape, sagot ko. Matapang? Para kaya kang panindigan? Patanong na hirit niya. Napakunot ang noo ko kasunod ang pagngiti sa simpleng joke niya na yon bago sunundan ng tingin ang pagtayo niya upang bumili ng kape. Ilang saglit lang ay bumalik na siya sa lamesa namin na may hawak na 2 paper cup na kape ang laman. Thank you, wika ko. Kape lang niyang binigay ko. Kahit gaano pa katapang yan, hindi ka rin naman yan ipaglalaban, sagot naman ni Simon. Ang corny mo? Sabi ko kahit natatawa na ako sa kakaibang ikinikilos niya ngayon. Nasaan na bang supladong si Simon na kasama ko kanina lang? Para bang bigla siyang sinapian ng ibang kaluluwa ngayon. Ito naman buwabawi lang sa panunuplado ko sa iyo for the past few days. Nakangiting tugon niya. Napakunot ang noo ko habang hinihipa ng mainit na kape dahil sa sinabi niya. Para kasing naririnig niya ang ibinubulong ko sa isipan ko. May iniisip lang ako kaya wala ako sa mood makipag-make friends noon. Paliwanag niya kahit na hindi naman ako nagtatanong. So ngayon nasa mood ka na? Napapailing na tanong ko. Medyo. Ngumiti naman siya bago inilahad ang kamay sa harapan ko.
So friends na tayo Marvin ha? Tanong niya. Sa paglalahad niya ng kamay ay hindi ko inaasahan kaya napatulala naman ako. Isang lagok pa ng kape bago ko inabot ang kamay niya kasunod ng kuryenteng biglang bumalot sa buong katawan ko na tila nang galing sa palad niya. Friends, tugon ko. Bumalik kami sa ginagawa naming paggawa ng report ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi na tahimik ang lamesa namin. Nag-uusap na kasi kaming dalawa at nagpapalitan ng kanya-kanyang kwento. Makulit din pala siyang kausap, hindi siya suplado at may pagkamaldita rin. Hindi na nga namin namalayan ang oras noon pero nagawa naman naming tapusin ang report namin. Naghiwalay kaming dalawa ni Simon na magaan ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Sobrang gaan. Naging successful ang report na pinaghandaan naming tatlo nila Marina at Simon. Bago nagsimula ang reporting ay may naiambag pa rin si Marina sa amin at nagamit din namin yon sa pagre-report. Kaya nang matapos ang klase ay nagayang manood ng sine si Simon at kumain sa labas bilang mini celebration naming tatlo. Dahil kami ang may pinakamataas na grades sa reporting na yon. Okay na sana pero nang malapit na kami sa mall ay biglang nagpaalam si Marina at sinabing may lakad pa siya. Naisip ko noon na may pagkaalakupido naman ang kaibigan ko, Papa Dudut. Dahil nasa loob na kami ng mall nang bigla siyang nagpaalam sa aming dalawa. Nahihiya na tuloy ako noon kay Simon dahil medyo obvious na ang diskarteng ginagawa ng kaibigan ko. Nang makaalis si Marina ay tinanong ko si Simon kung gusto niya pa bang ituloy namin ang mini celebration na yon. Kahit kaming dalawa na lang ang magkasama. Sinabi naman niya na oo, kaya naman pinush namin ang lakad na yon. Ang weird lang sa feeling kasi ngayon lang ako manonood ng sine na literal na lalaking kaibigan ng kasama ko at hindi boyfriend. Conjuring ang latest na palabas kaya yon ang pinili namin na movie. Sinagot niya ang movie ticket kaya ako na ang bumili ng popcorn at inumin. At dahil first week pa lang ng movie na yon ay halos mapuno ang sinihan. Hindi ko nga alam kung bakit parang hinihiling ko na sana ay may bakante pa na magkatabing upuan para sa aming dalawa. Nakaagad namang dininig ni Lord dahil yon na lang halos ang nakita naming bakante sa loob. Saktong-sakto para sa mga nagdi-date na magjowa. Hindi ako masyadong natakot sa movie pero maraming nakakagulat na eksena. Kaya may ilang beses na nagdikit ang mga balikat namin ni Simon kapag sabay kaming napapapitlag. At ilang beses ko rin muling naramdaman ang kakaibang kuryente sa tuwing saglit na magdidikit ang balat ng mga braso namin. Pero hindi ako sigurado kung nararamdaman niya rin yon. At sa eksena na may biglang lumabas na babae mula sa aparador ay natapon sa akin ang popcorn ng isang katabi kong babae dahil sa pagkagulat. Kagad naman nagsorry ang babae pero ang hindi ko inaasahan ay nang tulungan ako ni Simon na magpagpag ng popcorn sa t-shirt at pantalon ko. Gusto mo magpalit tayo ng upuan? Tanong pa niya. Ngumiti naman ako at umiling. Hindi okay lang ako. Nakangiting sagot ko na muling ibinalik ang tingin sa sinihan pero hindi na bumalik ang isip ko sa kwento ng pelikula. Alam niyo yung pakiramdam na nasa harapan ang mga tingin mo pero ang isip mo ay umiikot sa katabi mo. Ganon na ganon ang pakiramdam ko ngayon. Dumagdag pa ang lamig sa loob ng sinihan. Kahit parang hindi naman masyadong malakas ang aircon. O parang kinakabahan lang ako kaya ako nilalamig. Pero bakit naman? Wala namang dahilan para kabahan ako dahil si Simon lang naman ang kasama ko. Nilalamig ka? Biglang tanong ni Simon. At bago pa ako nakasagot ay hinubad na niya ang suot niyang jacket at ipinatong sa may likuran ko. Thanks, wika ko bago kaagad na inalis sa kanya ang mga tingin ko. Para na kasi akong matutunaw sa tuwing magkakatitigan ang mga mata naming dalawa. Lalo lang akong hindi nakapag-concentrate sa movie na pinapanood ko. Lalo rin akong naguguluhan sa ikinikilos niya ngayon. Pero pinaka naguluhan ako sa unti-unting pagbabago ng nararamdaman ko para sa kanya. Napakabilis ng pagbabago at sobrang bilis ay hindi maiwasan ang matakot.
matakot na baka masaktan lang din ako sa bandang huli. Natapos ang pelikula, Papa Dudut, na wala na akong masyadong naintindihan sa nangyari dahil hindi na rin ako nakapag-focus pa doon. Pero hindi pa doon natapos ang oras na magkasama kami ni Simon dahil dumiretso kami sa isang restaurant para mag-dinner. Nang mga oras na yon ay pakaramdam ko ay ibang Simon na talaga ang kasama ko. Hindi na siya yung Simon na nagpakilala sa unang araw ng klase namin dahil malayong malayo na siya sa tahimik at supladong Simon na una kong nakilala sa loob ng classroom. Habang kumakain kami ay nagsimula na siyang magkwento ng tungkol sa personal niyang buhay. Na solong anak lamang siya, strict ang parents niya hanggang sa pati na kung ano ang relihiyon at kinabibilangan nila ay nabanggit niya sa akin. Naisip ko tuloy na baka yun ang dahilan kung bakit pakaramdam ko noong una ay iniiwasan niya ako dahil kilala ang religion nila na galit at halos isumpa ang LGBT community. Yun rin ang sumunod naming naging topic, yung pagiging bulag ng relihiyon nila sa iba't ibang buhay ng tao. Hindi bukas ang relihiyon na yon sa mga pagbabagong pwedeng maganap sa paligid nila. Kaya nakakalungkot isipin na parang hindi pa rin pala malaya si Simon sa ganung kaduming ideya para sa mga baklang kagaya ko. Napansin niya siguro ang pagbabago ng mood ko dahil bigla niyang iniba ang paksa ng usapan. Nilipat ang topic namin sa friendship namin ni Marina hanggang sa buhay ko. At hanggang sa hindi na namin namalayang lumalim na ang gabi kaya nagpa siya kaming lumabas na ng mall. Ano nga palang number mo? Tanong ni Simon. Number? Takang balik tanong ko habang naglalakad na kami palabas. Yes, cellphone number. Kay Marina lang kasi ako meron eh. Kukunin ko na rin yung sayo para hindi na siya yung tinitext ng tinitext ko. Ang wika niya. Hindi pwede eh. Sagot ko naman. Bakit, may magagalit ba? Tanong niya. Napansin ko ang biglang pagbabago ng ekspresyon ng mukha niya. Inis? Hindi eh. Bakit parang selos ang basa ko? O asyomera na naman ako ng taon? Wala naman, pero kapag kasi kinuha mo ang number ko, ako naman ang mawawala ng number. Paano na kita marereplyan kapag nag-text ka? Pabiro kong sagot. Mabilis na gumuhit ng ngiti sa mga labi niya bago ginulo ang buhok ko. Isa ka pang corny eh, wika niya. Ikaw kasi ang nag-umpisa ng mga corny jokes eh. Kunwari natatawa ang sagot ko bago inabot ang cellphone na hawak niya at tinype ang number ko. Ayan, thanks. So, dyan ang way mo, tama? Muling tanong niya na itunuro ang direksyon na lalakaran ko papunta sa sasakyan kong jeep pa uwi. Yep, sagot ko na tumango pa. Alright, so una na ako ha. Dito kasi ang way ko, wika niya. Sure, ingat, bye, paalam ko sa kanya. Ngumiti siya bago naglakad palayo mula sa kinakatayuan ko. Kaya naman naglakad na rin ako patungo sa may paradahan ng jeep. Nakaka-6 na hakbang pa lamang ako nang maramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone ko sa loob ng bulsa ko. At dahil kulay pula ang ilaw ng traffic light ay nagkaroon ako ng chance na kunin ang cellphone mula sa bulsa ko at basahin ang text na dumating. Thanks sa time. Nag-enjoy ako. Ingat pa uwi with smiley. Ang text pa ni Simon. Muling nag-umpisang maging abnormal ang tibok ng puso ko dahil sa text na yon. Mas mabilis at mas malalim na pagtibok. It was just a simple thank you text, so bakit ako nagkakaganito? Bakit minabalot ng sobrang kilig ang buong katawan ko? My God, Marvin, wake up! Nag-a-assume ka na naman, sigaw ko sa isipan ko. Na hindi ko pa nga alam kung tama ba ang hinala ko na pareho kami ng kulay ng dugo ni Simon. Paano kung mali pala ako? Paano kung straight pala siya? Kaya dapat na kontrolin ko kung ano man ang nag-uumpisa kong maramdaman para sa kanya. Papa Dudut, hindi yun ang huling beses na lumabas kami ni Simon. Minsan kasama si Marina pero madalas kaming dalawa lang dahil iniindyan kami ng kupido kong kaibigan. Hindi rin yun ang huling beses na nagka-text kami. Nung una, paalitan lang talaga ng text message hanggang sa maging voice call na yon.
Paminsan-minsan niya akong tinatawagan at ang sabi niya ay wala raw siyang magawa sa bahay nila kaya gusto niya ng kausap. Yung paminsan-minsang pagtawag niya sa akin sa gabi ay unti-unting nagiging madalas hanggang sa hindi ko napansin na halos gabi-gabi na pala kaming magkausap. Minsan nga kapag naubusan na kami ng topic na mapag-uusapan tungkol na lang sa mga walang kwentang bagay ang napag-uusapan namin. Gaya ng anong ulam sa bahay namin, anong ulam sa kanila. Kung kumain na ba ang mga alaga kong pusa o kaya naman ay naligo na ba ang mga alaga niyang aso. Basta kung ano-ano para lang may mapag-usapan kaming dalawa. Ang nakakatawa pa doon sa sobrang walang sense ng napag-usapan namin, nakakatulugan na namin ang isa't isa. Nakakatulog ako na may hawak na cellphone. Nakakatulog akong kausap siya hanggang sa unti-unti namang nagigising ang pagmamahal dito sa puso ko nang dahil sa kanya. Hindi ako madalas na nagkukwento kay Marina ng tungkol sa mga ganap sa amin ni Simon, Papa Dudut. Nahihiya rin kasi ako sa kanya kahit kaibigan ko pa siya. Pero syempre dahil nag-aalakupido na siya sa buhay ko ay napapansin niya ang pagbabago sa kilos ko at closeness naming dalawa ni Simon. So ano ang meron sa inyo ni Simon? Tanong sa akin ni Marina habang nagla-lunch kaming dalawa sa kantin. What do you mean anong meron? Pagdi-deny ko naman bago sumubo ng kanin. Napaismid si Marina. Kunwari pa to, grabe ka Bex. Ang hirap niyong iset up paminsan-minsan. Ikaw kasi pa-demure ka pa. Ang wika niya. Ano ka ba? Kababae mong tao ang malisyosa mo. Unot noong wika ko. So, kunwari pa ito aniya pa. Huminto na siya sa pagkain bago tumabi sa akin at tinitigan ako sa mga mata. Ano naman? Kunwari inis na tanong ko. Mahal mo no? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Napalunok ako nang wala sa oras kahit na hindi ko pa nangunguya ng maayos ang huling ulam at kanin na isinubo ko dahil sa naging tanong ni Marina. Bigla namang napasuntok sa hangin si Marina. OMG, sabi na in love ka na sa kanya Bex, malakas na wika niya. Uy, huwag kang maingay. Kagad nasaway ko kasi bigla na kaming pinagtinginan ng ibang estudyante sa paligid. Madalas talagang mas bakla pa si Marina kaysa sa akin kaya mas malakas siyang magkwento o magsalita. Sorry, na-excite lang ako. So ano, umami na ba ang isa sa inyo? Nililigawan ka na ba niya? Nag-kiss na ba kayo? Sunod-sunod na tanong niya. Nang dahil ulit sa mga sinabi ni Marina ay bigla na lang pumasok sa isipan ko ang mukha ni Simon na papalapit sa mukha ko. Ang mga labi niya na papalapit sa mga labi ko. In short ay nagde-daydreaming ako nang wala sa oras. Huy Bex, nakatulala ka na naman dyan, ang wika pa ni Marina. Ang malakas na pagtulak niya sa akin na halos ikalaglag ko sa upuan nang gumising sa diwa ko. Sira, walang kiss at ligawan na nangyari. Saka pwede ba Marina? Bumuntong hininga muna ako bago nagpatuloy sa sinasabi ko. Huwag mo kong ireto ng ireto sa kanya kasi parang hindi kami talo. Straight si Simon, ang wika ko. Kailan ba gumana ng maayos ang gaydar mo? Saka Bex magtiwala ka lang sa akin. Hindi kita irereto sa kanya kung hindi ko naaamoy na kadugo natin siya. Nakangiti pang sabi niya. Hindi na ako sumagot pa noon. Hindi rin naman kasi gaanong kadali ang lahat kahit mapatunayan pa naming bakla rin si Simon. Sa mga parents and religion pa lang niya ay bagsak na ako. What more pa para sa puso niya. Kaya naman papadudod sa bawat araw na magkasamang kaming dalawa ni Simon ay pilit ko na lamang na kinokontrol ang sarili kong nararamdaman para sa kanya. As much as possible ay ayoko na sanang lumalim pa yon. Mahirap kasi kapag nahulog ka na ng malalim sa bangin ay hindi mo na alam kung may nakahanda bang sumalo sa iyo sa ibaba. Masakit umasa at masaktan kaya sinabi ko noon sa sarili ko na makontento na lamang ako sa kung ano ang meron kaming dalawa. Uy, tama na yan. Lasing ka na
Ang sabi ko kay Simon habang itinatabi ang mga bote ng alak sa lamesa. Tinawagan niya kasi ako para samahan siyang mag-dinner dito sa resto bar. Pero nagulat ako nang makita na may 5 bote na ng alak na walang laman sa ibabaw ng lamesa pagdating ko. Mas nagulat ako nang mabakasang kong lasing na siya. Hindi pa ako lasing kaya kaya ko pa to. Sagot niya habang inaabot pa ang isang bote na may laman. Tama na, iuwi na kita sa inyo. Tinawag ko ng waiter para kunin ang bill ng mga alak na nainom ni Simon at kaagad ko yung binayaran. Inalalayan ko siyang tumayo bago ko kinuha ang braso niya at inakbay sa balikat ko. Marvin, alam mo ba yung pakaramdam na sila lang? Sila na lang ang parating nasusunod? Ang unfair ang unfair. Ang unfair nilang lahat sa akin. Naiiyak na sabi ni Simon habang naglalakad kami palabas ng resto bar. Hindi ko alam kung sinong sila ang tinutukoy niya pero ramdam ko ang bigat na dinadala niyang yon. Hindi dahil sa bigat ng braso niya sa mga balikat ko, kung hindi dahil sa bigat ng mga luha na lumalandas sa magkabila niyang pisngi. Buti ka pa ang swerte mo sa mga magulang mo dahil tinanggap ka nila kaagad, no? Ako, gustong-gusto ko nang magpakatotoo pero paano ko gagawin yun kung lahat ng tao sa paligid ko ang tingin nila sa kagaya ko ay parang may nakakahawang sakit? Kulang na lang sabihan nila ako na isa akong kampo ng demonyo. Na isa akong demonyo, dagdag pa niya. Palihim kong pinunasan ang mga luha kung unti-unting nangingilid sa mga mata ko. Bakit ba pati ako ay naiiyak na sa mga sinasabi niya? Kahit na hindi ko pa alam kung bakit siya nasasaktan ng ganito. Simon! Sigaw ko. Nasa parking lot na kami nang bigla siyang nag-out of balance habang nakakbay. Mabuti na lamang at nakahawak pa rin ako sa braso niya pero sadyang mabigat ang matipuno niyang katawan kaya napasama ako na tumumba. Halos gumulong kami sa semento hanggang sa mapaibabaw na siya sa akin. Napalunok ako nang magsimulang magkatitigan ang mga mata naming dalawa. 2 seconds, 3 seconds, 5 seconds, 10 seconds ang lumipas. Hanggang sa unti-unti nang lumapit ang mukha niya sa mukha ko. Ang mga labi niya sa mga labi ko. And this time ay hindi na ako nananaginip ng gising. Dahil totoong nararamdaman ko na ang paglapat ng mga labi ni Simon sa mga labi ko. Nagsimula na sa banayad na halik hanggang sa maging mapusok hanggang sa bigla na lang tuluyang bumagsak ang katawan niya sa katawan ko. Nawala na pala siya ng malay dahil sa kalasingan niya. At dahil doon ay muli akong bumangon at inalalayan ko siyang tumayo. Sumakay na kami sa taxi at ipinakita ko sa driver ang address sa bahay ni Simon na nakasulat sa ID niya na kinuha ko mula sa bulsa niya. May 30 minutes din na naging biyahe namin at sa loob ng taxi, nakakbay ako kay Simon habang ang ulo niya ay nakasandal sa may dibdib ko. Sinubukan kong pigilan ang sarili ko pero bigo ako dahil hinawakan ko ang kamay niya at hindi binitawan sa buong biyahe namin sa loob ng taxi. Simon, nandito na tayo. Ang gising ko kay Simon nang huminto na ang taxi na sinasakyan namin sa tapat ng isang malaking bahay at makapagbayad na sa driver. Ilang saglit pa na mahihinang tapik sa mukha ay nagising na nga si Simon. Nasaan na tayo? Tanong niya. Nandito na tayo sa tapat ng bahay ninyo, sagot ko. Iho, alalayan mo na lang ang kaibigan mo, ang sabi pa ng driver. Sige po Manong. Inalalayan ko namang buwaba ng taxi si Simon na halatang medyo nabawasan na ang pagkalasing. Hindi mo na ako dapat hinatid pa, sabi niya nang makababa na kami ng taxi at nakatayo na sa may gate ng bahay nila. Hindi naman kita pwedeng iwan na mag-isa at lasing na lasing sa bar na yon. Pinilit kong maging normal ang tono ng pananalita ko. Pinilit kong maging normal pati na ang ekspresyon ng mukha ko kahit na hanggang ngayon ay sobra-sobra pa rin ang kabang nararamdaman ko ng dahil sa halik ng mga labi niya sa mga labi ko kanina lang. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Hindi ka dapat nandito, giit niya pa. Simon! Sabay kaming napalingon sa may pinto ng bahay kung saan ay nakatayo ang isang lalaki at babae na may edad na, ang mga parents ni Simon.
Pa? Ang sabi pa ni Simon. Lumapit naman ang dalawa at pinagbuksan kami ng gate. Papa, Mama, si Marvin po, classmate ko. Pakilala pa ni Simon. Good evening po, magalang na bati ko. Dumoble ang kabang nararamdaman ko nang suyurin ako ng tingin ng papa ni Simon mula ulo hanggang pa. Sige na Marvin, umuwi ka na. Salamat ulit sa paghatid sa akin ha. Pagtataboy sa akin ni Simon. Naramdaman kong hindi ako welcome sa bahay nila dahil hindi man lang ako binati ng mga magulang ni Simon. At hindi pa man ako nakakapagsimulang maglakad paalis ay malakas na sinarado ng mama niya ang gate na para bang sinasabing umalis na ako kaagad. Bakla yun oh. Halos pasigaw na tanong ng papa ni Simon habang naglalakad na sila papasok ng bahay. Hindi ko alam kung sinasadya ba ng papa niya na iparinig sa akin yon o sadyang malakas lang ang panrinig ko. Hindi ba ang bili namin ng papa mo? Wag na wag kang maglalalapit sa mga bakla dahil baka mahawahan ka ng kabaklaan nila? Sigaw naman ang mama niya. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay natin na kasama nating magsimba kapag nakita nilang may kasama kang bakla? Na hindi ka namin napalaki ng maayos? Na hinahayaan ka naming mahawahan ng sakit na kabaklaan? Ano ba Simon? Kailan mo ba kami susundin ng mama mo at aayusin niyang buhay mo? Grow up son! Sigaw pa ng papa niya. Hindi ko na kaya ang mga naririnig ko kaya naman mabilis ko nang nilisan ang bahay ni na Simon. Mabilis ako naglakad habang umiiyak. Ang sakit. Ang sakit-sakit lang kasi kung kailan napagtanto ko ng mahal ko na talaga si Simon ay unti-unting mas nararamdaman ko na hindi bagay kami sa isa't isa. Na tila kahit kailan ay hindi pwedeng magkaroon ng salitang kami para sa aming dalawa. Mula ng gabi na yon ay naramdaman ko na hindi na ako masyadong pinapansin o kinakausap ni Simon. Hindi na rin niya ako tinetext o tinatawagan. Sa madaling salita ay iniiwasan na niya ako. Simon, pwede ba tayong mag-usap? Hindi ko na napigilan ang sarili kong lapitan siya nang makita kong nag-iisa lamang siya sa may bleachers ng university at may hawak na libro. Wala naman tayong dapat na pag-usapan eh. Aniya bago inayos sa mga gamit at inilagay sa bag. Meron yung tungkol sa nangyari nung isang gabi. Yung tungkol sa paghalik mo sa akin. Kinakabahang wika ko. Nakita kong saglit siyang natigilan sa ginawa niyang pag-aayos ng gamit. Saglit siyang natulala bago nagpatuloy sa ginagawa at nagsimulang humakbang palayo sa kinakatayuan ko. Simon, wait. Habol ko pa sa kanya. Marahas na binawi ni Simon ang braso niya na hinawakan ko bago humarap sa akin. Umatras pa siya na tila iwas na iwas sa akin. Pwede ba? Huwag mo na akong hawakan. Bulyaw pa niya sa akin. Napatulala ako dahil sa biglang pagtaas ng boses niya. Wala akong alam sa mga sinasabi mo at wala akong natatandaan na nangyaring ganon nung isang gabi. Pero kung ano man yon, dalawa lang ang sigurado ako. Hindi kita hinalikan at mas lalong hindi ako bakla. Aniya na idiniin pa ang huling 3 salita niya. Naramdaman ko kagad ang pamumuo ng luha sa gilid ng mga mata ko dahil sa sinabi niya. Wala na palang mas masakit pa kapag naramdaman mong parang pinandidirihan ka ng taong mahal mo. Napaismid ako bago pinunasan ang mga luha sa mga mata ko at sinalubong ang mga tingin niya. Pwede mo namang sabihin na lang na hindi mo talaga ako hinalikan eh. Kasi hindi ko naman tinatanong kung bakla ka. Bakit parang ang defensive mo? Naiinis na tanong ko. Si Simon naman ang napatulala sa akin na parang napagtantong may mali nga sa mga huling sinabi niya sa akin. Anyway, wala na rin naman akong pakialam kung matandaan mo man o sadyang kinalimutan mo na lang talaga kung ano ang ginawa mo that night. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na ang pagiging bakla hindi isang sakit na nakakahawa. Hindi rin kami mga halimaw at mas lalong hindi kami nilikha ng demonyo o dyablo. Tao rin kaming may pakiramdam. Tao kami na nagmamahal at nasasaktan. At ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa iyo na mahal kita, Simon. Mahal kita kahit nasasaktan ako kasi alam ko na kahit kailan ay hindi mo ako magagawang mahalin dahil ikaw mismo sa sarili mo hindi mo tanggap kung ano ka ba talaga. Kung ano tayo talaga. Sorry din kung nag-expect ako kung naging asyumera ako ng taon.
At kung totoo man ang sinasabi ng parents mo na nahawahan kita ng kabaklaan ko, sorry kasi naging bakla ako at minahal kita. Pero itong tandaan mo, Simon, ha, wala nang mas babakla pa sa mga taong hindi kayang umamin ng totoong nararamdaman niya. Naiiyak na sabi ko. At bago pa siya nakapagsalita ay nakaalis na ako sa harapan niya. Mabilis ako naglakad ng naglakad habang gulong-gulo ang isipan ko kung saan ako pupunta. Anong iisipin at anong dapat na gawin. Marami akong mga kakilala na nakasalubong pero ni isa sa kanila ay wala akong pinansin. Dahil gulong-gulo na talaga ang nararamdaman ko sa ngayon. Sa nararamdaman kong sakit. Kasalanan ko ba na nagmahal ako? Kasalanan ko ba na naging bakla ako? Kasalanan ko ba kung bakit ako nasasaktan ng ganito sa ngayon? Mula noon, Papa Dudut, ay hindi ko na rin muli pang kinausap si Simon. Ako na rin ang umiwas sa kanya para sa ikatatahimik ng mundo naming pareho. Sinubukan pa kaming paglapitin ni Marina pero ako na ang nakiusap sa kanya na huwag nang gawin ang mga bagay na yon dahil ako na ang sumusuko at ayoko nang patuloy na magmukhang tanga sa kanya. At para tigilan na ni Marina ang pagiging kupido sa aming dalawa. Sinabi ko sa kanyang nangyari sa amin ni Simon. Ang pagkakalasing ni Simon, paghalik niya sa akin at pagtataboy paalis sa buhay niya. Pagod na akong masaktan, Papa Dudut, at maghabol kay Simon. Kaya hindi na ako ulit gagawa pa ng paraan para lumapit sa kanya. Isang gabi, Papa Dudut, ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Simon. 3 beses niya akong tinatawagan pero hindi ko sinasagot yon. Ayoko na kasing umasa ulit na pwede bang maging kami. Ayoko nang umasa tapos ay mabigo lang sa huli. Kung hindi matanggap ni Simon ang sarili niya kung ano talaga siya, wala akong dahilan para mag-usap kaming dalawa. Dahil ayokong makasama ang isang tao na hindi rin kayang tanggapin ang pagkatao ko. Kinabukasan noon ay nakatanggap ako ng ilang text message at missed call mula kay Marina. Pero nakita ko na rin na may isang text message mula kay Simon na una kong binuksan at binasa. Simon, sorry kung naging duwag ako sa sarili ko at sa feelings ko para sa'yo. I'm sorry kasi nilamon ako ng takot ko na baka kamuhian ako ng pamilya ko at lahat ng tao sa paligid ko kapag inamin kong bakla ako. I'm sorry kung hinayaan kong masaktan ka ng parents ko. Natakot lang naman kasi talaga ako eh. Pero hirap na kasi ako. Hirap na akong itago ang sarili ko sa pagkataong hindi naman talaga ako. At hindi ko na kayang magpatuloy sa pagpapanggap ko na ito. Hindi ko na kayang mabuhay sa mundo na puro kaplastikan at pagpapanggap lang. Pagod na ako. Pagod na ako. Pero bago ako sumuko, gusto kong malaman mo na mahal kita, Marvin. From the past day na nakita kita, alam ko sa sarili ko na bakla ako. Alam ko na sa sarili ko na minahal kita. And I'm sorry kung pati ako ay naging dahilan para masaktan ka. I'm sorry sa lahat ng naging kasalanan ko sa iyo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na maiyak nang matapos kong basahin ang sulat niya. Pero mas naiyak ako nang mabasa ko ang mga text ni Marina sa akin. Marvin, wala na si Simon. Nag-text sa akin ng isang pinsan niya at sinabi na nagpakamatay daw kaninang madaling araw si Simon. Wala na siya, Marvin. Wala na si Simon. Parang gustong sumabog ng puso ko sa matinding sakit at pagsisisi sa mga nararamdaman ko noon, Papa Dudut. Naisip ko na paano kung sinagot ko ang tawag ni Simon kagabi. Paano kung kinausap ko siya? Paano kung nalaman ko na plano na pala niyang isuko ang buhay niya? At paano kung napigilan ko siya na gawin ang bagay na yon? Magiging masaya kaya siya kasama ako kahit minsan lang sa buhay niya? Papa Dudut, sa totoo lang ay hindi madali para sa akin ang tapusin itong sulat ko. Naiiyak na naman kasi ako kahit ilang taon na ang nakakalipas. Pero sana may aral pa ring maiwan ng mga ka-online natin sa kwento namin ni Simon na huwag tayong matakot na magpakatotoo at ipakilala sa buong mundo ang totoong sarili natin. Maraming salamat, Papa Dudut, at hanggang dito na lamang po ang aking sulat. Lubos na gumagalang,
at nagpapasalamat. Marvin. Maraming salamat din sa iyo, Marvin, sa pagbabahagi ng iyong kwento. Mabigat ang naging katapusan pero napakalaki ng aral na naiwan mo sa ating mga ka-online. Hanggang ngayon kasi ay may mga ibang tao na takot pa rin na ipakilala ang kanilang tunay na sarili. Dahil alam natin na hindi mawawala ang mapanghusgang mga mata at salita para sa mga taong hindi pa rin tanggap ng lipunan. Pero mga ka-online, wala naman talagang masama sa pagiging totoo. Gawin natin kung ano ang alam nating totoong makapagpapasaya sa atin. Huwag nating hayaan na habang buhay na magtago sa loob ng closet ang totoong tayo. Dahil kung wala naman tayong inaagrabyado o sinasaktan na ibang tao ay hindi magiging kasalanan kung magpapakatotoo ka sa iyong sarili. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.